Ay mga kabak, nag-aaway-away na nga ba ang mga kulangaw o mga bibim at tutay o mga Duterte sa social media sapagkat magkakasalungat na ang dating magkakakampi na sila Maharlika, Sasot, Sasot at iba't ibang katulad ni Banat Bay ay nag-iiba na siya ng opinyon, lalo na si Mimay. Dahil ito, ano nga ba ang pinagugatan ng pinag-aawayan na dati ay magkasangga? Kung meron man pinagsasamahan ang dalawang unit team, unit team ba? Kung meron man sila ang dalawang partido o function na pinagsasamahan ngayon, ay napakakunti na lang. Dahil sa mga pahayag ni Pangulong Duterte at kung saan ay sinagot ito ng Kongreso na kung saan ang mga pahayag daw ng Pangulo. Nag-away-away na ang unit team. Alam niyo mga kabak, to be honest, akala ko talaga dati ang unit team ay talagang kaya siyang unit team dahil magtatambal ang Tigre ng Norte at saka ang Agila ng Davao. So pag pinagsama mo yan, imagination, talaga napaka-powerful yan. Akalain mo at saka Agila ng Davao isang lumilipad at saka isa naman talaga naman hindi yung matatawaran. Pero akala ko mga kaupak, it's a front of the political tawag doon, slogan. Pero ang sa isip ko talaga, silang dalawa ay magtatambal para sa double of mahusay o matibay na public service. Kaya lang mga kaupak, sabi ko nga okay lang natalo si Lene. Sa akin para lang natalo. Kung ang mananalo naman inaakusahan ng hindi maganda dahil sa kanilang record sa mga nakaraang henerasyon o sa pamilya nila o maski ang kandidato ay hindi magandang record, okay lang kung talagang ito ay kumbaga sa magpapaserbisyo na hindi matatawaran. Pero alam mo mangyayari, feeling ko talaga si Atty. Lini ngayon alam mo nakakatulog ng mahimbing kasi akalain mo yung mga binoto ng tao na akala ay kumbaga magano sila, nagbibigay talaga sila ng matibay na pundasyon ng ating bansa para maresolbahan ang kahirapan o patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Aba, kakaupak, ang nangyari, nag-away-away pa dahil sa confidential fund. Hindi, alam mo yung mga pangako nila, una, isa-isahin natin yung kilo ng bigas, di ba? Sabi nila gagawin nila ng 20 ang kilo ng bigas. Ang dami noon. Lahat ng kandidato, si Pangulong BBM lang ang nagsabi na kaya niyang gawin. Although naniniwala tayo dahil alam natin na ang pamilya ni Pangulong Marcos ay mayaman sila dahil sa inaakusahan sila na ang pera ng taong bayan ay talagang napunta nung panahon nila at kung saan ito ay naging investment at hanggang ngayon ay may binabawi pa ang ating gobyerno sa mga pamilyang Marcos. Maski ang kanilang tax ay umabot 203 billion na hindi nababayaran. Galon sila karami ang pera, imaginein mo yun, yung tax pa lang nila, ganyan ang kalaki. So ngayon, naniniwala ako yung maraming tao na lalo na yung may hirap or uneducated people, hindi sila masyado nakakaalam. Naniniwala sila na kaya ni Pangulong Marcos na gawin 20 ang kilo ng bigas. Pero anong nangyari mga kabak? Wala. Kaya ngayon, ang dami nag-complain. Nasaan na ba ang 20 kilo ng bigas? Sabi na, wala. Kasi dati mga kabak, pag tinatanong mo si Pangulong Marcos nung interview, during campaign, nung nangangampanya pa lang, sinasabi niya na hahanap siya ng mga lupain, gagawa ng parang farm para pagtaniman o maging sapat ang ating supply ng bigas na kumbaga hindi na tayo kukuha
yung supply ng bigas natin magiging enough. Tutulungan yung mga magsasaka para sa mga fertilizer, or kumbaga gagawa sila ng kumbaga farm troll. Pero ang nangyari mga kaupak, naging troll ng fake news. Alam niyo kung bakit mga kaupak? Kasi sabi nila gagawa ng mga yung mga farm ng mga bigas para maging enough yung supply natin, at sa katunayan sinabi pa nila baka 3 o 4 years tayo na yung mag-i-import sa ibang bansa. Maganda, di ba? Pero anong nangyari? Walang nangyari mga kaupak. Ang dating pangako ngayon sinasabi ng mga troll o mga taga-suporta ng mga nakaupo na opisyal, nga kung saan sinasabi ng isang mga pag-aaral na ito daw ay troll. Hindi daw pinangako, pinangarap. Pero naglabas ng malalaking video organization na kung saan si Pangulong Marcos mismo, ang partido niya, ay naglabas ng press release na kung saan ipinapangako na pag siya pinalad maging Pangulo ng Pilipinas ay gagawin niya 20 kilo ang bigas. So ngayon ang nangyari? Wala. Kaya ang mga tao naghinanakit. Kasi sa halip na bumaba ang bigas, lalo pang tumaas. Kasi mga kaupak, alam mo, bago mag-eleksyon, may nabibili pa na 38, 47, 50. Ngayon, na pinakamababa, sabihin ko sa inyo, 52, durog, 55, 58 yung magandang klase. So ngayon, ang pinag-aawayan nila mga kaupak, kaya nawawasak ang unitin, ang confidential fund, dahil pumalag ang ilang mambabatas na kung saan sinasabi na hindi dapat bigyan ng confidential fund ang opisina ng Vice President sapagkat ito ay civilian agency. Totoo naman yun mga kaupak. Alam mo mga kaupak, sa haba ng kasaysayan natin, ngayon lang nagkaroon ng ang Vice President at saka Department of Education Secretary ay mayroon confidential fund. Sa mga nakaraan, walang confidential fund. Kahit sumulat pa kayo kay Leni Robredo, magtanong pa kayo, o tingnan nyo sa website, meron naman ako nakita kay Jumar Binay. Pero yan ay mayroon, kumbaga si Jumar Binay, yung confidential fund niya na ni-request, yan ay may hindi taon-taon. Kumbaga ni-request niya, yun ay may pinaggamitan katulad ng may pinagawa, di ba? So si Pangulo o si Vice President Sara Duterte lang ang nagkaroon ng confidential fund, kung kaya pinutakti ito o nagtaasan ang kilay ng mga tao. Bakit magkakaroon ng civilian agency ng confidential fund? Hindi naman siya nakakadirekta, kasi ang confidential fund according sa batas, iyan ay ginagamit sa intelligence o national security ng bansa, na kung saan hindi ito sakop ng Vice President. Kung saan, ang meron lang nito, katulad ng mga sinasabi ko sa mga nakaraang vlog ko, ang opisina ng Presidente, dahil siya ang nagre-regulate sa mga lahat na ahensya ng ating government, at ito ay pinangahawakan ng Philippines National Defense. Tama, National Defense, Department of National Defense ng ating bansa, na siya ang nakakaalam na mga sensitibo na security o intelligence na kailangan malaman ng ating Pangulo. Pero walang sinasabi na ito ay pwede ang Vice President or lalo na ang Department of Education. Ang sinasabi kasi ni Sara Duterte, ang kailangan daw natin niya ng sa Department of Education ng confidential fund para tiktikan ng kalaban ng gobyerno, yung makakaliwa, kung saan nagre-recruit ng mga estudyante. Alam mo, sa TikTok, marami sa akin nag-comment dyan sa TikTok kung kayo ay mayroon mga TikTok, nakapalo nyo ako sa TikTok, ang dami ko doon post tungkol sa mainit na pinag-uusapan sa mga confidential fund at sa pinaka-latest na nangyayari sa ating bansa pagdating sa politika. Alam mo, sa TikTok mga kaupak, may nagsabi sa akin, mahirap daw kalaban ang makakaliwa, kaya daw hindi ko alam, kaya wala daw ako karapatan. Basta tama naman yun, mahirap kalaban yung mga taong ganyan na against sa government o makakaliwa. Pero hindi trabaho ng opisina ng Department of Education na ang pagtiktik o pag-surveillance. Trabaho yan ng ating kapulisan, ating kasundaluhan, na kung saan ito ay
saklaw ng Department of National Defense. Hindi trabaho ng Vice President. Kaya mga kaupak, ang nangyari, ito ang naging dahilan ng pag-aaway ng UNITEM kasi hindi pinayagan ng mababang kapulungan sa Kongreso na bigyan si Sara Duterte ng confidential fund itong darating na taon, na kung saan meron silang proposed budget sa 2024 ay umaabot ng 650 million ang confidential fund. Kumbaga hindi ito inalaw ng opisina o ng Kongreso. Kung kaya mga kaupak, ito ay pinalagan ng dating Pangulo na tinawag niya ang Kongreso bulok na sistema kasi dyan daw walang liquidation, at pinubusog ni Speaker ang mga congressman para sa pansarili nitong interes dahil ito ay napipinto makalaban ng kanyang anak sa 2028 presidential election na di umano, sabi ni Pangulong Duterte, ay may ambisyon si Romualdez. Kung kaya ikinagalit ito ng ilang miyembro ng partido sa Kongreso kung naglabas sila ng suporta laban nagsuporta para kay kay Speaker na ang kanilang mga bak. Alam niyo yung tatlong congresswoman o congressman na galing ng Davao nag-support kay Romualdez. Akalain mo yung gano'n na nagagawa ng pera at ng confidential fund, nag-support sila, samantala dapat yan ang number one na taga-suporta ng mga Duterte na para dipinsahan ang confidential fund sa Kongreso nung ito ay dinidinig ng Committee on Appropriation sa Kongreso. Ito ay ngayon mga kaupak dahil sa naging pahayag ni Pangulong Duterte na inakusahan niya na bulok na sistema o bulok na tanggapan ng gobyerno ng ating Kongreso. Ito ang naging dahilan kung kaya nag-away-away ang confidential fund, at ang dahil dyan ang tatlong mga congressman na galing sa Davao ay nagsuporta kay Romualdez. Ano ang sabihin? Alam niyo mga kaupak, hindi action si Romualdez kung hindi ang... Alam niyo mga kaupak, hindi kikilos si Romualdez ng ganyan at saka yung mga congressman kung walang basbas ng nasa taas. Kaya ako pagkaliwanag sa akin mga kaupak na talagang mayroon na napipintong paghihiwalay ang UNITEM o ang mga Duterte at saka maka-BBM. Alam niyo mga kaupak, tingnan nyo yung mga pahayag ng mga vlogger na dating maka-UNITEM katulad ni Maharlika, katulad ni Sasot, katulad ni Mimay, katulad ni yung si Banatbay, nag-iiba-iba na sila, hindi katulad dati talagang nag-harmonize ang mga paliwanag nila o support sa isa't isa. Ngayon, maski si nag-iiba na rin ang kulay, si Coach Jared na yan ay mga Duterte at saka naku mga kaupak, napipinto na mag-away-away. Kumbaga ang mga Duterte ngayon mga kaupak, nagdadahan-dahan na lang kasi kung saan di umano, alam mga kaupak, napipinto na maglabas ang international ICC International Criminal Court ng warrant of arrest. Naku, alam mo mga kaupak, kapag inalaw ni Pangulong Marcos yun, malamang maaresto si Pangulong Duterte at mapapanagot sa EJK o extra judicial killing nung ito ay nakaupo, na kung saan sinasabi ni Laila de Lima na maraming biktima o inosente sa drug war ang tinamaan, kung saan nasuhan ito sa ICC. Kaya ngayon mga kapak, nagdadahan-dahan pa ang mga Duterte. Isa ngang vlogger na baka BBM, sinasabi niya, ICC, pumunta na kayo dito, nandito na sa sa mga kapak, talagang mapuputol na ang kanilang team pag nagkataon. Next year, abangan ninyo, total malapit na matapos